hindi na kami, well, we are not bound strictly by military law. So they can speak freely. Diba? Itong mga pananaw namin as individuals, as opinion, we respect them. However, meron din tayong obligasyon bilang retired officers na tingnan ng ating dating pinagsilbihan ang ating former oath of office. At yan ay nandoon na ikaw ay dapat sumunod sa konstitusyon, sa mga legal orders na nakakataas sa iyo. Yung mga retiradong nasabi na lihis ang kanilang pananaw na tumatawag ng activities or actions that border on defying the Constitution or violating the Constitution, yan ay hindi sinusuportahan ng karamihan ng ating retirado, including the AGFO, which is composed of more than 1,000 officers. Ang alam ko, yung dalawang general na leaders o identified leaders na nag-stage ng rally sa Gate 4, hindi sila membro ng AGFO. At kaming membro ng AGFO, ang aming oath of office is to defend the Republic of the Philippines, the Constitution, and support the welfare of the armed forces personnel. Yun ang panunumpa ng isang miyembro ng AGFO. At nais kong i-correct ang pananaw ng marami na pag ikaw general, miyembro ka ng AGFO. Hindi po ganon. It's not automatic. One has to apply to be a member of AGFO because there are membership dues. And then you will be sworn. And then you have an obligation as a member of AGFO. So yun ang principles na sinusunod ng AGFO. Ako ay former chairman and president for 4 years in the past. At naniniwala ako na our association, the AGFO, will support the defense of our Constitution. Yan ang aming pinanumpaan. So, sang-ayon kami sa mga pronouncement ng ating mga leaders na yung rule of law, yung pagsunod sa batas, sa Constitution, ay dapat suportahan, itangkilik.